Mga pinangganak ko mga kaiksunan malipay no sab nga pagpakiguban kaniyong tanan karon ning layog to no sab nitong turmanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios nga ay kini pinagi sa Sabbath School quarterly lesson nga giplastar kini pinagi sa Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Lesson number 13 o katapusang yugto sa tuang quarter Sabbath School quarterly lesson karon. Ang suito nagkadayon the tabernacle. Kauban na to sa samang paagi si Brother Jomar Sunggaling. Daghang salamat Pastor ug daghang salamat mo igsuon sa inyong kanunayang pagsubaybay nini nga tong program ug daghang salamat sa inyong pag-support nini nga programa labi na gid sa inyong pag-share niini sa atong mga Facebook Live. Okay, so dito maglangan pinangga kong kaigsunan atong dapito na balang presensya sa atong Dios sa pagpakiguban kanato. Pinagi sa kapagampo ang iyon ako si Brother Jomar. Magampo ta. Dalay og silimbaon na Dios sing taknaan nagapasalamat kami amahan nga sa din ikaw naghatagoy kayon kanamo makahimo kami sa pagtuon usab labi na gyud ni kinapos nga lesson ikaw magapanalangin sa kaalam nga langit non nga among masabtan og makinabuyan ang mga pulong gikan nini kining tanan mo ginasalig sa ngalan sa manluluwas. Amen. Okay, mga pinangga kong mga kapamilya, the tabernacle, ang atuang memory text, makita na to sa Exodus Kapitulo 40, 34, ambak sa 38. Sa New King James Version, nga nagaingon, then the cloud covered the tabernacle of meeting, and the glory of the Lord filled the tabernacle. For the cloud of the Lord was above the tabernacle by day, and fire was over it by night, in the sight of all the house of Israel, throughout all their journeys. Ang katapusang mga kapitulo sa libro sa Exodus, sa sinulat ni Moses, naghiskot kini mahitungod sa tabernakulo, sa katuyuan, sa dedikasyon, o ang kahulugan. Yes. Mao ni atong pagadugukan karon mahitungod niini
O ayaw ka mong kalimot nga sukad pagtiyod sa ang tao naputol gikan sa relasyon sa Dios tungod sa sala, ang Dios nangitag pamaagi nga ang tao ma-reconcile, Amen. ang tao mapasig-uli. All what God wants in us, all God wants from humanity is closeness, close relationship, usa ka relasyon nga nagka-suod pag-ayo. Gani, sukad ang tao na bulag pinaagi sa sala, ang Dios mismo may nanaog, sumala pa sa Genesis Kapitulo 3, nangita ang Diyos kang Adan o kang Iba, Adan, Mm. Iba, hain ka man. So, despite nga si Adan o si Iba nagtago, ang Diyos nangita Amen. kang Adan o kang Iba. Naluwas tang tanan mga higala, dili tungod kay kita ang naningkamot nga maluwas. Mhm. Si Adan o si Iba na-reconcile nga to sa Dios. Dili tungod kay si Adan o si Iba ang naningkamot nga ma-reconcile. Ang Diyos sa langit mo ay naningkamot nga si Adan o si Iba ma-reconcile. So dinhi karon sa tabernacle nga suhito nga to pagadugukan, dinhi na to masabtan ang tanang detalye o giunsa sa Dios pagpasabot page by page, strand by strand, point by point ang plan of salvation. Yes, and moment by moment sa miabot na dinhi sa katapusan nga bahin sa tong leksyon mga igsoon nga sa diin ang Ginoo adunay gisugo kang Moses sa pagbuhat sa maong tabernacle usa ka portable nga sanctuary mga kaigsunan nga sa diin kana diha nga moment mga igsoon nakita gyud nimo kung ang Ginoo nagamando kanunay sa iyang katawhan mao gyud ang mahitabo nga adunay nindot kayo nga mga relasyon nga mubo bisan gani ang katawan ng congregation mismo naningkamot sa pag tubag niini nga panawagan or sa niini nga participation gani atong mga iskutanan karon pastor tulo ka bahin dinhi the preparation o ang sulod niya na the tabernacle and the other tabernacles aduna tay mahisgutan na unya mga kaigsunan og mahisgutan nato ubos sa preparation sa pagpangandam mo ang the Sabbath ang adlaw nga igpapahulay sa Exodus 33 or 35 and the free will offering and the construction ang pagbuo pagbuild sa maong sanctuary the dedication and Jesus and the new Jerusalem unsa man ni nga mga hisgotanan mga igsoon now sa the preparation kung atong mahinumduman mga kaigsuonan sa gisgotan mo ganang pastor nga ang Ginoo mismo nagapaningkamot sa iyang kaugalingon nga makabot gyud ang iyang mga katawhan nga mabalik diya sa iyang tiilan sa maong paagi mga kaigsuonan ang Ginoo nagsugo ni kang Moses para sa pagtawag sa iyang katawhan nga sa iyang giingon dan sa asa na Exodus 25 nga magabuhat kamo og sanctuaryo alang kan ako nga ako makahimo sa pagpuyo diya kan uban kaninyo. Abi ninyo mga pinangga kong kaigsunan, aron ato masabtan. Ang di ba si Kristo nagpakatao? Mao gi main point sa tuang leksyon. Mm-mm. Si Kristo mosulod ipon puyo kanimo. Si Kristo gusto magkigsandurot diha kanimo. Si Kristo ang dunay plano sa kaluwasan. Si Kristo ang implementation alang sa plano sa kaluwasan aron ang tao maluwas. Og ang finale nga plano sa Dios nga ang katanang katawhan sa Dios mag-usa pagpuyo dito sa bag-ong Jerusalem. Mm. Kanang tanang mga butanga, mga higala, kung idritso na pagpasabot sa Dios ngadto sa mga katawhan sa Israel, nga bag-o pa lang nakagula gikan sa Ehipto, makurat ang maong mga tao. Kaya di sila kasabot, Mm. mahitungod niya na base mga tawa lang sila. So gigamit sa Dios ang kanang gitawag og anthropic term. Mhm. Anthropic term sa theology but pasabot from the word anthropos. But ipasabot tinawhanon nga pamaagi Mm. sa pagpasabot. Ang Dios sa langit kung ang iyang kaalam ay gamiton pagpasabot kanato, dili ta makasabot. Kay sumala pa ni San Pablo, we come short to the glory of God. Kan nakabos sa to pa we cannot meet up the intelligence in order for us to understand the intelligence of God. We come short.
So sa ato pa, gikinahanglan ang Dios manaog ni kalibutana, mo bend down ang Dios para mapasabot niya step by step Yes. ang plano sa kaluwasan o ang iyang kinatibuk ang plano. Again and again, ang gusto sa Dios is close relationship. O diha sa close relationship, para masabtan ang tanan, dunay gitawag og Sabbath. Mm. Sa ato pa sa Sabbath, Brother Jumar, na rin na ang gitawag og worship. Mhm. No, diha ang gitawag ang pagsimba. Mhm. So, now, Sabbath is another emphasis of relationship. Bitaw kung sa atong nahibaw-an or nasabtan mga kaigsuonan nga kasagaran man gud ang mga sulti karon sa katawhan nga iyahara man na sa Hudiyo and wala tay labot niya na mga kaigsuonan labi na gyud sa atong mga pagtuon karon sa atong leksyon ipasabot ng daan nga nag-reveal sa ang Ginoo sa iyang pagagamhanan pinaagi gani diha sa Sabbath keeping mga igsoon. And wala pa miabot ang mga Hudiyo ni anak nga panahon. Doon kay ang Hudiyo nagikan man sila sa tribo sa kaliwatan ni Jacob, and si Jacob nahimong si Israel ug ang iyang kaliwatan mao ang gitawag ng mga Jews. But before that, pila pa ka mga generation mga igsoon gani ang kining Hebrews nag-start sila sa pag-keep niining Sabbath, but sa didto pa lang yun gani sa sinugdanan sa Eden, gipakita na daan sa Ginoo. Kung unsa ka importante, gani gi-mention mo Pastor, nga ang Sabbath nag-include sa worship and also sa relationship sa tao ug sa Dios. Gani sa Ezekiel 20:12 and 20, gi-mention na mismo nga gipakita kung unsa ka importante ang Sabbath keeping mga kaigsunan. And dinhi sa Exodus 35 verse 2, for 6 days, work is to be done. Kinahanglan sa unom ka adlaw matapos ang mga buhat. But the 7th day shall be your holy day. Ug ang ikapito nga adlaw mahimo nga balaan nga adlaw dia kaninyo, a day of Sabbath rest to the Lord. Whoever does any work on it is to be put to death. Ing anak ka bugat mga kaigsuonan. Ngano, kay sa preparation dito daan sa tabernacle na building nila mga igsoon. Gipahinumduman gid sila sa ni Moses nga dili gyud di kalimtan ang adlaw nga igpapahulay. Ngano man, tungod kay ang Ginoo kanunay nag-reveal sa iyang katawan nga magahimo kamo sa pagduol kanako. Kay ako nagduol kayo pinaagi nining tabernacle karon. Now, also the Sabbath nagpabilin gihapon sa iyang katawan para makahimo kita sa pagpadayag sa atong relationship diya sa Ginoo. Sabi ninyo mga pinanggad ako mga kaigsunan, kanang isyu nga para lang na sa mga Hudiyo, ang pagbantay sa adlawng igpapahulay. Remember ha, ang sugo na ganin, remember the Sabbath day to keep it holy. Buot ni pasabot, sa wala pa sila dito sa Mount Sinai, that law was already being kept. Gibantayan na nga balaod. That's why the Lord said dito na sa 10 Commandments, remember. O sa may hinumduman kung wala. So naan na nag-exist na ng daan. Dito pa sa tanaman sa Eden, nag-exist ng daan ang pagbantay sa adlaw ng igpapahulay. Ang pagbantay sa adlaw igpapahulay gusto sa Dios o relationship. Sa relationship, importante ang time. Time to be spent. When you are in a relationship with someone, kunya wala kay time to be spent or wala kay time, special time or what do you call it? Usa ka special nga panahon nga imong gigahin kauban sa imuhang gikarelasyon. That relationship will soon die. Maputol, mapatay ka na nga relationship. Sa maong sugo sa pagbantay sa adlaw igpapahulay, gi-emphasize na daan ang relationship in preparation sa pagtukod og tabernacle para mas masabtan og dali og unsa ang purpose sa tabernacle. Kaysa sa Sabbath, naadi na ang communion with God. Naadi na ang spending time with God. Naadi na ang pagka-creator sa Dios. Naadi na ang pagkamanluluwa sa Dios. Naadi na ang atong pagkaulipon sa Dios. Naadi na ang ato ang
o sa ngalan na pagkasumusunod sa Dios. So kumpleto. In the relationship, dunay bay, dunay laki. Mm. Tali sa Dios o sa tao nga relationship, dunay creator, dunay creature. Mm. Dunay Lord, dunay servants. Dunay master, dunay followers. Kita nabilong ta siya sa mga creatures, nabilong ta siya sa mga followers o mga servants. Sa Exodus Kapitulo 20, versikulo 8 hangtod sa 11, hinumduman mo ang adlaw ipapahulay sa pagbalaan ini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka, o sa ikapito magpahulay ka. Nining adlaw, ikapito ka adlaw, nga maong adlaw ipapahulay ni Jehovah nga imong Diyos, dili ka magbuhat, ikaw imong asawa, imong mga anak nga babae ug lalaki, bisan pa imong sulugo ang babae ug lalaki, bisan pa imong mga kahayupan, bisan pa ang imong dumuluong nga naa sa imong panimalay, ayaw patrabaho sa adlaw ipapahulay. Kay, versikulo 11, kay, sa unom ka adlaw, gibuhat sa Dios ang langit og ang yuta. Og niini sa ikapito ka adlaw mipahulay ang Dios, nagbalaan ang Dios, og nagpanalangin ang Dios. So sa ato pa, gi-refer ta balik na to sa creation. Kung nagpasalamat ka sa Dios nga siya na mao'y nagbuhat sa langit, dagat ug yuta, kung imo siyang gi-recognize nga siya imuhang magbubuhat, you have to keep the Sabbath holy. Amen. Imong bantayan ang adlaw igpapahulay nga balaan. Mo bitaw kung sa balikan na kadali itong imong gingon gana pastor nga ang katawhan nahimulag sa Ginoo tungod sa sala. That's why ang katawhan sa Israelites sa panahon nga naa sila dito sa slavery under sa Egypt, gigawas sila sa Ginoo gikan sa bondage. Karon pod nga tudlo sa future nga pagpagawas kanila gikan sa ilang sala. Deuteronomy 5 verse 15, ang tao nang ginahanglan gyud sa Dios, isip nga iyang manluluwas gikan sa iyang kasalanan. Remember that you were once slaves in Egypt, but the Lord your God brought you out with His strong hand and powerful arm. That is why the Lord your God has commanded you to rest on the Sabbath day. Sa ulipon pa sila dito sa Ehipto, wala sila sugua. Sa pagbantay, wala sila gi-require sa pagtuman sa napulo ka sugo, lakip na ang pagbantay sa adlaw igpapahulay. Pero sa dihang nakagawas na sila sa pagkaulipon sa Ehipto, diha pa sila gi-require na magbantay sa napulo ka sugo o magpahulay sa adlaw igpapahulay. In the application sa atong panahon karon, sa dihang makasasala pata, wala ta gi-require nga motuman sa napulo ka sugo because God knows we cannot keep the 10 commandments because we were sinners. Pero sa dihang giluwas na ta sa Dios, gikan sa pagkamakasala, now the time that the requirement to keep, for us to keep the 10 commandments. You look at the woman caught red-handed of fornication. Sa dihang makasasala pa siya, Jesus Christ did not say, go and sin no more. But when she was forgiven, sa dihang gipasaylo ng babaeng mananapaw, ningon si Kristo, I will not proclaim judgment against you. Oh, meaning to say, the woman was forgiven. The woman was charged to be righteous. Gi-charge siya nga matarong, gipakamatarong ang mga babae. Sa dihang na matarong na siya, giingnan dayon ni Kristo, lakaw o ayaw na pagpakasala. Amen. Ang ayaw na pagpakasala din na, 1 Juan 3:4, mao ang dili paglapas sa napulo kasugo. Amen. Lakip ng adlaw ipapahulay. So after you are forgiven, after you are made righteous by Christ, after you are saved by Christ, you have to follow and walk with Christ. Amen. When Christ did not violate the 10 commandments, you shouldn't also violate the 10 commandments. Dili po ka dapat mulapas sa napulo kasugo. Kay nga naman, diha sa pagpahulay nimo sa adlaw ipapahulay, diha magtagbo ang tao ug ang Dios. Sama sa tabernakulo nga ipabuhat sa Dios, diha magtagbo ang tao ug ang Dios. Sama kang Kristo, diha kang Kristo nagtagbo ang tao ug ang Dios. Si Kristo mo puyo sa tong kasing-kasing nagkigtagbo kanato bilang tao ug si Kristo tao nga mao ang Dios. Ug dito sa bagong langit ug sa bagong yuta, Brother Jomar. Yes, in Isaiah 66. Sa New Jerusalem, sa new tabernacle in heaven.
Dito ato makit-an sa Isaiah 66, 22. and 23. Yes. Nagaingon, for as the new heavens and the new earth that I make shall remain before me, says the Lord, so shall your offspring and your name remain. 23. From new moon to new moon, from Sabbath to Sabbath, all flesh shall come to worship before me, declares the Lord. Buot ipasabot nga sukad pa sa tanaman sa Eden, ang pagbantay sa adlaw ipapahulay, nag-exist ng daan, sukad nga wala pa makasala ang tao. There was a great, strong bonding of relationship between man and God. Sa dihang nakasala ang tao, ang Diyos may nanaog, nangita sa tao, kay gusto ang Diyos magkig-reconcile. Amen. Pasiguli ang tao kaniya. Ug ang ebidensya sa pagpasiguli nila mga higala, mao ang pagbantay, pagpahulay, pagtamod sa pagkabalaan sa adlaw igpapahulay. Nga gani hangtod sa bag-ong langit ug sa bag-ong yuta, magpadayon ang pagbantay sa adlaw igpapahulay. Sa to pa, your relationship now with God here on earth, that being manifested by the sign of keeping the Ten Commandments, according to Ezekiel chapter 20, verses 12 and 20. 12 and 20. Moreover, I gave you my Sabbath for you to hallow my Sabbath, for it shall become a sign between you and me, and ye shall know that I am the Lord thy God. Kanang know din from the Hebrew word yada, it is meaning to say, a relationship. Yada meaning to say, to know yada, just like in Genesis chapter 4 verse 1, and Adam knew Eve. Yeah. Sa Hebrew, and Adam yada Eve. Sa to pa, dunay dito nag-start sa tanaman sa Eden ang iyang pag-know sa iyang asawa, and that knowing was yada in Hebrew. It means to say, a marital relationship. Amen. Pag-ingon po sa Dios nga tungod sa Sabat, ang Sabat may mahimong ilhanan taliwala kaninyo kanako, aron kamo mahibalo, man-know that I am the Lord thy God. So you will never know about God if you don't have the sign of keeping the Sabbath. When you keep the Sabbath, that becomes a sign that you really know God. Nakailag ka sa Dios. Karon kay nakailag ka sa Dios, meaning to say, you are in a relationship with God. That kind of relationship is just as the relationship of the husband and the wife. Amen. Relationship. So inana ka strong in your relationship sa Dios when you keep the Sabbath. Or when you are in strong relationship with God, you should keep the Sabbath. Amen. Okay. So hanto sa bag-ong langit o sa bag-ong yuta, the Sabbath keeping will continue. Ang imong giyon gina pastor nga mahitungod sa pagkigtagbo sa Dios ug sa iyang katawhan, makita ang adunay usa ka account diha nga katong pag-build nila sa tabernacle, mauna-una ako na usa ni ka pamaagi nga diin magtagbo ang Ginoo ug ang iyang katawhan. Now, the free will offering giingon dinhi sa Exodus 35:5 to 10 or ambak sa 10, giingon din na from what you have, si Moses ni mga igsoon, take an offering for the Lord. Everyone who is willing is to bring to the Lord an offering of gold, silver, and bronze. All who are skilled among you are to come and make everything the Lord has commanded. Dito sa Egypt pa sila, Brother Jomar, tayong gawas, ipabalon ba sila mga bulawan, mga salapi. Pagdalam to niya. Wala, sige. Ang uban to, lagi, panguha na lang nila. Ang mga tao po, ilan po ipanghatag kay, para nang yun, manglakaw ng mga tawanan, kay they thought that these people were the one who brought the death, pestilences in the land. Sa ilang lugar, may nagdagkamatay. So, taghan kayo sila, imagine na perting bugatan nilang dala, mga bulawan o nakahimo. Imagine na, nakuhaan pa gani, kagimo nilang baka. Nakuhaan pa gani, ha? Sa dihang nagather na ang Dios og pinagi kang Moses og mga bulawan sa lapi kay para himuong dili gani tibuok
tabernakulo. Kato pa lang sa Ipang kuan lang sila, ipang emphasis lang, Mhm. no? Ang Ipang kato arko, ipang tinuod. ipang katong mga gunitanan, butangan lang mga bulawan ba o katong seraphim. Okay. Di man ha 2.5 tons Yeah. ang natigom. So pertindaghan na di man ka 2,500 kilos. Imagine that, pertindaghan na. So pertindaghan na sila na collect yapon despite ang nakuhaan na ni adtong gihimo og baka. Mga higalag kay igsoon ni nani. Sa free will offering, when you are in the relationship with God, your money, your wealth will testify or will determine where do you belong. May namasayran na to. Kanaw ba mingon sila nga, pastor ka nang mayuntang na ako'y kwarta kay malipay ko. No, don't say that. Ang kwarta may mutug-an nimo og asa kada padulong malipay. Dili ang kwarta may makalipay nimo. Naa na kay kalipay, wa lang kay kwarta. Di ba? Na kay reading nga kalipay, wa lang kay kwarta. Pag abot sa imong kwarta, nasakpan og unsa imong kalipay. Ang imong kalipay nadayag. Kay matod pa ni Kristo, og asa padulong imong kwarta, dito mo kasing-kasing. dito ang imong kasing-kasing. So sa ato pa, og naa kay kwarta asa padulong imong bahandi, so dito pug ka, naa dito imong kalipay. So during the time sa early part sa ilahang journey, ang ilang kalipay was to go back Egypt. That's why naghimo silang larawan nga baka. Ang ilang bahandi dito nila gibutang sa larawan nga baka. Although nangamatay man to sila Brother Joman. Yung patay. I don't know og tanan may nangamatay, di ba? Hindi ko sure, pero basta kay nangamatay to sila. So kining mga nahabilin, ang ilahan na pong kalipay, tuan na po dito sa pagtukod og tabernacle. Wow, nindot kayo, nindot. You see? So, as a manifestation of your relationship with God, kabalo ka that relationship is bound by love. And that it's not because that we love first, but it was God who loves us first. Yeah. Ang una na higugma kanato mao ang Dios, mahinungdan nga kita na higugma puta balik kaniya. So, tungod sa gugma sa Dios kanato, nahigugma puta kaniya, naig panultihon Brother Jomar nga you can give even without loving, but you cannot love even if you cannot love without giving. Di ka pwede ka manghatag nga way gugma siya hatag. Kana dayang mga politiko. Manghatag man na sila kay mamalit og botos. Do you think they love you? No. Maybe some of them loves you man na manghatag sila kwarta. Pero sultihan ta mo, ha? Pwede ka manghatag nga walay gugma. Pero dili pwede nga nahigugma ka, nga di ka manghatag. Muna wa pa kay ikahatag ay sa iyong I love you is dalagoy. Nagpangayo pa lang kag kwarta sa imong mama, nagpabuhi pa ka sa imong gidikanan, unya manarato na ka, mangingon na kag I love you. Unsa imong ihatag? Wa man kay ihatag. Pag naa na ka unya imuha, that's the time nga pwede na ka mangitag sa imuhang I love you, kay naa naman kay ikahatag. Ang mga katawhan sa Israel, human sila naluwas gikan sa Ehipto, they were now in a relationship with God. Amen. In a love relationship. So kaya naa naman sila sa gugma nga relasyon mga higala. They were advised to give. They were inspired to give. So, nanghatag sila, grabing panghatag. Nanubra pa, naabot og 2.5 tons. Tinod. Way labot sa kahoy, way labot sa mga fine linen, way labot sa mga panit sa baka, panit sa kanding. Walay labot pa to. Katong walay mga silver, walay mga gold, mga panit sa baka, panit sa kanding. Oh, you see? Ang katong walay panit sa baka, walay panit sa kanding. Wala tanan. They volunteered. Amen. So, mga skills nila ilang gigamit. Ang ilang mga talento, ilang mga panahon, ilang gihatag mga kaigsunan. Sometimes I believe napakay kwarta mo volunteer pag yung ka pagkanindot. Huwag na kanindot sa labi na sa ministry makita. Yes. So, kanang mga butanga na the same with the Sabbath, usa na siya ka manifestation as a sign that you are in a relationship with God. Amen. Dili tungod kay gibayran nimo ang Ginoo. Ang punto din because kay gusto nimo nga mapakita nga you are in relationship with God. Amen. So,
whether you like it or not, once you are in a relationship with Jesus Christ, bisan pa din mo tuyo ang Brother Jomar, makahatag yun ka. Amen. Because you love. Yeah. Di ba? Yeah. Kaso na nagana. Maghatag tungod sa love. Oh, katag nagana. It's about love. Tama ba yun na? Hindi yan. Kaya di ba makatag? Oo, makatag. Oo, Kwarta, yes, makatag. Og Sana all. anything. Sana all kaswerte atong gitagaan ni Jomar. Hindi. Hindi lagi mo di ba sa... Mga kaigsunan, kung ato ang tanaw na ang contribution or I mean, kaning pag-contribute sa matag usa, gani ang tanan nagtunol, nanubra pa gani. Ang uban naghatag silang skills kung unsa man ang ilang ikatabang. And kining tanan nga katawhan gi-inspire sa Ginoo and gani diri daan gi-represent or gipakita ng daan nga adunay Holy Spirit nga mo'y nagagiya kanang tanan nga nagtagbo gyud tanan, namit tanan ang plano sa Ginoo nga gitugon ngadto kang Moses. Dinhi sa Ellen White, The Upward Look, December 31, giingon dinhi, God has put men and women in position of precious gifts. To different ones, He has given different gifts. Ang Ginoo naghatag tagsa-tagsa kanato nagkalain-laing mga talento og mga gasa mga igsoon. Not all have the same strength of character, dili tanan kapareho or the same depth or of knowledge, but each one is to use his gifts in master service. Ang matag usa kanila gigamit nila ang mga gasa nga gihatag sa Ginoo balik ngadto serbisyo sa ilang Ginoo or sa atong Dios, sa ato apong kinabuhi in relation or related sa atong life and spiritual life mga kaigsoon. However, small this gift may seem to be, bisan pagpananaw na to gamay lang ni, or bisan pagpananaw na to dili ni makaarang mga kaigsoon, the faithful steward trades wisely on the goods entrusted to him. Mahimog yung dako kay nga galamiton mga kaigsuonan. O dito ta sa construction, i-inspect na ito ni Moses. Oh, dito na sa Okay, basa daw. sa Exodus 34 or 39 verse 43, Moses inspected the work and saw that they had done it just as the Lord had commanded. So Moses blessed them. Oh, si Moses mangoy gitagaan og instruction og unsay buhaton. So apil to mga sukat, ang pag-anggilapdon, ang gitas-on. Yes. Si Moses tanan may nakakita. So siya pud ang nag-inspect kung tama ba. Katong mga tao wala man to sila kakita. You know. Also di follow sila nga Sa mao na instruction. gisulti sa Dios pinaagi sa sulti ni Moses. So therefore, makuha na to ang punto dari karon mga higala nga bilang pastor na kita ang nahibalo sa kabubuton sa Dios. Kita pud ang mag-inspect sa katawhan kung ang kabubuton sa Dios napadangat ba o napatama ba sa matag usa diha sa sulod sa iglesia. Amen. Dili kay ang atong pagbuot may atong ipatuman sa iglesia. Unsay kabubuton sa langit, maoy kabubuton nga mapatuman sa iglesia. Yes. Dili kay ang kabubuton sa iglesia may mapatuman sa langit. Bali. Nabali ang binugkusan. Oh, bali. Mali mga higala. Ang buti pasabot sa Mateo 16, ang binugko sa langit, ang binugko sa yuta, daan ng binugko sa langit. Binugkusan mo sa langit. Oh, ang gihulog sa yuta, daan ng gihulog sa langit. Nag-una dito ang instruction when it comes to heaven and tabernacle relationship. Amen. Amen. Dili kay matuwad. Una ang tabernacle sa yuta, di ang langit magsunod-sunod lang. O kung say gusto sa tabernacle sa yuta. No. Dili na mao. Number 2. Katong tanan nga nahitabo dito kay katong tabernakulo, doon naman to sila mga kahulugan. Ato ni paspasuga may Yes. medyo murag atong oras. Elements sa mga necessary nga nasa sulod sa tabernacle, mani nakanindot sa tabernakulo nga pagtuon mga kaigsunan. The tabernacle or the holy most or holy place kato sa ilang dapit, the golden ark ang bulawan nga katong arka sa tugon. Then the table of bread, the lampstand katong tong sa kandila mga kaigsunan, the incense of the incense altar, ang insenso, then the altar of burnt offering, the laver of bronze, the outer court, the ephod, the breast pocket, the rest of the garments. Anam-anamo na to ni mga kigsunan na. Paspaso na to gamay. Unang-una, ang kinatibuk-an nga sanctuary, apil ang courtyard. That's one.
Kung dito na gyud sa sanctuary, gibahin og duha. Holy place In the most and most holy place. Yes. Bali, asa man ang east, dere ang east. Depende sa inyo asa inyong east diya. So, nagtalikod sa east ang tabernacle. So, dito sa courtyard mga higala, no? Naa dito'y mga furnitures. Dito sa holy place, naa po dito'y mga furnitures. Mm. Dito sa most holy place, na dito'y furnitures. Ang ministeryo ni Jesus Christ, nabahin og duha. Sa to pa, wala na sa courtyard, diretso na nga to sa holy place o sa most holy place. Wala magpasabot sa particular compartment. Ang buot ipasabot sa tabernacle. But for the sake of a trophic term, gihimo siyang duha ka compartment, holy place o most holy place. But ang punto lang yun nga gustong i-emphasize sa Diyos, there are two phases of Christ's ministries. The first ministry is the propitiation of sin. Ang pagtabon sa sala, mga higala, dito sa Kalbaryo sa cross that was represented by the courtyard. Mm-mm. Sa diha ng iyang offering, gisulod na latas sa holy place, hangtod mo abot sa most holy place. So sa ito pa, the first phase of ministry was the suffering of Christ on the cross of Calvary. The second phase of ministry was the paglakaw nga pagkabalaan Mm-mm. diha sa ato ang Dios. Then the final phase of ministry is the investigative judgment. So, kanang tulo, ang sa sanctuary duha, iapil ang courtyard, tulo. Now, sugda na to mga kaigsunan sa Golden Ark, dito ta magsugod sa most holy place. Mhm. Dito sa most holy place, na dito ang arka sa tugon, Golden Ark of the Covenant. Daghan ditong, napa dito'y katong jar, napa Sulod. dito'y katong Yung baston ni mga Juan. sungkod, napa dito'y mana, kagitaguan dito, okay. So, buti pasabot mga higala, nga dito sa most holy place, God is preparing, dili lang kay pagkabalaan ang iyang gi-prepare dito, apil ang material nga pagkaon, Amen. physical nga pagkaon gi-prepare sa Dios dito sa most holy place. Even, buti pasabot nga, even in the time of the investigative judgment, the people will never left hungry. Mm-mm. Dili magpabiling gutom ang mga katawan sa Dios. Now, atras na diri sa holy place. Sa holy place, doon ay lampstand. Yeah. Doon ay altar of incense, then doon na po diri 12 Sa loaf. loaves of Table shewbread. Yeah. Okay. Buot ipasabot mga kaigsunan. Maglakaw ta kauban ni Kristo diha sa iyahang second phase of ministry. The light is there. Mm. The light represents the word of God. And that bread nga 12 ka buok. Ano na 12 man po? Kay 12 man ka banay. Oh, isa-isa sila. So, Dapat sila naa sila tanan. Yeah, kada banay usa ka loaf. Mm. Usa ka loaf of bread. Unya, tama ang giingon ni Salmista David nga, sa to, Adunay tinapay sa thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Mm. Kay katong table of shewbread, Brother Jomar, nagatubang sa north. Kunin ang enemies sa garan magikan. Nga ang gugol ang magog, tuwa dito, dito manukad ang mga kaaway sa north. So, gipatubang dito ito. So, it was the message. And that bread represents Jesus Christ to be the bread of life. Amen. The lampstand, the light represents Jesus Christ. Amen. The altar of incense represents the love of Christ Yes. nga magtabon sa kabaho, sa dugo, Dugo. nga pila na kabulan nga naa dito sa most holy place. You see? Everything in the sanctuary is all about Christ. It's all about Christ. So tanaw nimo dito sa gawas, sa courtyard, na dito ang laver, tangkawan dito ihawon ang karnero, pagabot dito sa altar dito sunugon ang karnero niya, bronze man to. Bronze to. Nice. Unya ang napay punto ha, ang ilahang halaran taas, Babaw. nas babaw, Maghangad ka. maghangad, magtungtong, magkintog yun, Yeah. ang maghalad. So meaning, the sacrifice, the offering must be higher than Sa the one who offer. offers. Yeah. Okay. Dili kay nasa ubos ang offering. Mm-mm. Okay. Nasa babaw. So whenever you offer, your offering must be higher than you. Amen. Dili kay you become higher than your offering. Mm. Okay. Now, karon, imagine ha, asa ang presensya sa Dios? Naa sa most holy place. Gusto man ka sa makig-uban sa Dios. Ang Dios gusto man ka makig-uban sa tao.
Nga naman nga, naaman siya sa most holy place. Nanabil siya, Brother Jomar. Yes. Nanabil siya. Ya pagkaman gitabilan pag yun og holy place. Gitabilan pag yun og tibuok So, courtyard. yeah. Atong ipon, pilatanan. Courtyard nga tabil. Usa. Courtyard, kanang holy, Holy place place. nga tabil. Duwa na. Musal. Most holy place nga tabil. Tulo na katabil. Nga gusto man siya makigpuyo ipon sa mga tao. Nganong nanabil man siya. Okay, mangutana ko ninyo. Ngano man mong mga magtiayon manabil man mo, what do you want? Di ba? Maligo mo, manabil mo. Mga tulog mo, manabil mo. Inyong bintana, mandirado mo, manabil. Something like. Sa labi na kato mga balay na mo sa una nga wala pa yung mga sira. Mhm. Tabilan to na mo, Brother Jomar. Okay. So what we want to tell the people, we want privacy. Amen. We want privacy. Meaning to say, we want respect. Mhm. We want respect. We want moral respect. Mhm. The same with God. The same with God. Ang gusto po sa Diyos, gusto po siya, makikipon siya sa tao, Brother Jomar, pero ayaw siya yaga-yagai. Yes. Ayaw siya bugal-bugali. Di siya musugot niya na. Makikipon siya nimo, pero gusto niya, respetuan nimo siya. Amen. Babay totoo ang Diyos ito sa Midian. Itawag niya si Moses, 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 come down here. At no oldest Moses, up, stops right there. Kaya siya kutog sa... Di ra kataman. Kay hubuay mo sandalyas. Kay kini nga lugar balaan. Oh. So meaning, gusto siyang magkikipon sa tao, pero gusto pod siya, gusto siyang magkikipon sa tao kay maluluyon siya. Gusto siyang magkikipon sa tao kay mahigugmaon siya. Pero gusto pod siya nga respetuan. Di niya gusto nga bawgon ang iyang prinsipyo. Nanarabato lang iyon sa Senado nga bawgon daw ang balaod. Oh. No? Wow. Tungod lang sa mga tao. Dili mo sugot ang Dios nga bawgon ang iyang balaod, ang iyang prinsipyo, tungod lang siyang kaluoy sa mga tao. Mm. So, gusto sa Dios nga ipatagbo ang mercy o ang justice. Yes, tinood. Ipatagbo niya. Mm-mm. O kana, Brother Jomar, nahitabo yun na dito sa Kalbaryo sa krus. Mm-mm. Napatagbo yun dito ang mercy and justice dito sa Kalbaryo sa krus. Mabit ako atong makita diha ang atong lesson. Tanan mga kaigsuonan nga mga kaning butang nga gitudlo diha. Dili lang na mao ang physical nga bahin ang iyang ginapasabot kundi na ay ginatudlo. And dinhi sa deconstruction nga giingon once built, the sanctuary, the tabernacle, and the courtyard was home to two distinct services, the daily and annual. Ang pamaagi dito sa ilang tabernacle, adunay ginatawag nga daily na sacrifice or offering dito. And also napoy tinuig mga kaigsunan. Unsa may kalambigitan niini sa kaluwasan karon sa atong mga panahon. Through the daily service, God showed the way in which He forgives by grace. Mga igsoon, adlaw-adlaw, bisan labi na sa atong panahon karon, sa atong labi na sa atong personal nga kinabuhi. Bisan unsa oras panahon kung asa man taga dapit na himutang mga igsoon. Aduna tay panahon kanunay or chance kanunay nga mobalik mo duol sa Ginoo tungod kay siya mapasayloon mga igsoon. God hates sin. Ang Ginoo doon na gid say dili gid siya gusto sa sala mga kaigsunan. God saves the sinner. Mo ni ang nakanindot mga igsoon. Tungod kay ang tao bisan pag makasala ang Ginoo nagahatag or nagaluwas gyud sa iyang katawan. God will destroy the wicked. Sa kining adlaw-adlaw nga paghalad dito sa maong sanctuary o sa tabernacle, moabot ang panahon nga sa usa ka tuig naay buhaton na ceremony dito para sa pagpapasatanan sa paghinlo sa sulod dito sa tabernacle. And naga-represent ni sa katapusan nga nabahin nga paglinis sa Ginoo sa tanang kasalanan niini nga kalibutan mga kaigsunan. Ug diha na mahitabo ang pag-destroy sa Ginoo sa sala o sa mga makasasala. God assures us of a glorious future. Nga naman, siya kanunay nagapaningkamot mga igsoon nga makahimo tas pagbalik diya sa iyang tiilan mga igsoon. Sa unsang pamaagi, nagtudlo ang tanang butang ceremony dito sa sanctuary kang Jesus Christ nga nahimo natong manluluwas. Doon ay dedication para sa sanctuary. Mm. Kanang pulong dedication from the Hebrew word Kodesh. Meaning to say holy. Sanctuary meaning sanctus. Diyan na tao ang Latin word nga sanctus. Balaan. Balaan, saint. Mm-mm. So, ang punto kaigsuonan mo ni,
Ang bulawan, ordinary. Ang silver, ordinary. Katong mga tukod nga akasya, ordinary. Mhm. Katong mga panit sa karniro, panit skanding, naapil pa gani dito ang kanang unsa to nga mananap nga mapskin. So dili na siya abomination na siya Abomination kaunon. siya kanang naa na siya sa dagat nga family siya sa baboy. Mhm. Oh, babskin. Skin. Na bad skin, dili babskin. Bad skin. Mhm. Oh, murag sa kauban siya sa swine. Naapil pa dito. Katong tanan mga higala were all ordinary materials. Mm. But when it was dedicated, the whole sanctuary was made holy. Mm. It became holy because it was dedicated. Yes. The word dedication, mga higala, buto sabot, set aside for the Lord. Amen. Bisan pa to mga ordinaryo to nga mga materials. But because it was set aside for the Lord, that became holy. Holy sanctuary, holy tabernacle. Mm. Ikaduha, because the Lord dwelt in it. Nipuyo ang Diyos kauban sa sanctuaryo. Then the sanctuary became holy. Two reasons. Ganong nahimong balaan ng sanctuaryo. Number one, it was dedicated. Number two, the presence of the Lord dwelt in it. Amen. Sa ato pong panahon karon mga pinangga kong kaigsunan, sa atong iglesia, kini atong iglesia natural no, kini atong mga simbahan, mga chapel o kuban pa. Ordinaryo na nga mga material, semento, bakal, bato, something like. Yes. Ordinaryo materials na sila. Pero nahimo gyapon silang balaan. Number one, kaya gidedikar para sa Dios. Only for the Lord. Set aside for the Lord. Number two, the Lord dwelt in the church. Pero sa laing bahin po, Brother Jomar, kaya ito parang mabuno kayo. Mhm. Ang ato pong lawas is the temple of God. Amen. Is the temple of God ang atong lawas. Bisag unsa ta ka-ordinaryo nga pagkatao, Brother Jomar, higala nga naminaw diha karon. Bisag unsa ka ka-ordinaryo nga pagkatao. Pero number one, kung imong idedikar imong kinabuhi ngadto sa Dios, only for the Lord. Set aside only for the Lord. Then your body shall become holy. Amen. Number two, kung ang imong lawas, ang imong kaugalingon, itugot nimo nga mahimong puy-anan ni Kristo sa imong kinabuhi, then your body shall become a living temple, holy temple of God. Amen. Sa katapusan, mga kaigsoon na ito, Mhm. paspas mo mga kaigsoon, kaya itong oras. Ingon nani, kadtong tanan nga nahitabo, i-wrap up na to ni Brother Chomara, Yes. tanan nahitabo sa end chapter of Exodus, nga ang Diyos nagtabil. Gusto siyang makig-ipon sa tao pero nagtabil. Gusto siyang makig-uban sa tao pero nagtabil. Kadtong tanan mga higala, nasabtan tong tanan kay introduction to siyang tanan, mga pasiuna to siya nga pagtulunan, nga mahitabo sa ulahing mga adlaw. In their time, nga si Kristo nga mao ang matuod nga Dios, manaog nining kalibutana nga magtabil sa unod sa tao. Amen. Magtabil sa unod sa tao. Para si Kristo makapakig sandurot kanimo ug kanako. Nga di na ta moagi og pari nga tawhanon. Mm. Di na ta moagi og pari nga tawhanon. Budritso na ta ni Kristo. Kaya nga naman si Kristo mao ang Diyos na nagbabalat og nagkatawan ng katawang tao. Tama kung Tagalog? Somehow. Somehow. So, Diyos siya nga nagtago sa unod sa tao. Klaro ana sa Roma 9:5, siya mao ang Diyos nga na tao. Si Kristo mao ang Diyos nga na tao. So meaning, para ang tao makasandurot yun sa Diyos, ang Diyos nagpakatao mga kaigsunan sa dagway ni Kristo. Amen. Para kitang tanan magkauban diha kang Kristo. Nag-promise po si Kristo duha kung tulo nga magakatigom sa akong ngalan, ana ako silang taliwala. So, tulo lang mo kabuok maghisgot sa ngalan ni Kristo. Sanctuary na Brother Jomar. Yes. Oh, sanctuary na. Mag-fellowship na mong tulo, pwede na. O ka na nga pag-fellowship, ikalipay sa Dios.
nga ato ng buhaton sa adlaw igpapahulay kay bisan pa hangtod sa bag-ong langit ug sa bag-ong yuta magpabilin tang tanan nga magsaulog sa pagkabalaan sa adlaw ipapulay dito sa other sanctuary in heaven. The other sanctuary is the body of Christ. Siya mo ang Diyos nga nagtabil. Amen. The other sanctuary is our body. Is the temple of God. The other sanctuary is the New Jerusalem Yung nagunan. nga wala na katapusan. Yes. Amen. Mag-exist nga wala katapusan. Mm. Kaigsuonan handom na tong tanan nga makapuyo yan ang bagong langit o bagong yuta kauban ni Kristo hangtod sa walay katapusan. Katapusan din ni Gingon. So Ellen White, The Desire of Ages, page 23. God commanded Moses for Israel, let them make me a sanctuary, that I may dwell among them. He abode in the sanctuary in the midst of his people. Nagpuyo siya diya sa iyang sanktuaryo, taliwala sa iyang katawan. Through all their weary wandering in the desert, the symbol of his presence was with them. So Christ set up his tabernacle in the midst of our human encampment. He pitched his tent by the side of the tents of men, that he might dwell among us and make us familiar with his divine character and life. Siya, nagpuyo uban yun ka na to mga igsoon, aron mailhan na to siya, masabta na to siya, o makitaan na to siya. Ato napitan matag sa kaninyo alang sa kapagampo. Magampo ta. Dalaygon og balaan namo nga Dios nga ikaw sa mga langit. Daghang salamat sa imong mga planong imong ipadayag sukad pa kanito hangtod karon alang sa among pagpanabot ug kini among na-appreciate nga ikaw mao'y nangita kanamo ug kami nahigugma kanimo dili tungod kay kami naningkamot nga maluwas, ikaw ang naningkamot nga kami maluwas. Igo lamang kami nagpaulipo nagpailalom sa imong mga plano. Salamat Ginoong Dios nga ikaw nagkigsandurot kanamo, ikaw pangitag pamaagi nga mapagsiguli kami diha kanimo. Imong gihulagway sa tanang pamaagi pinagi sa pagtamod sa tabernakulo o kaming tanan magkigsandurot kanimo og ang pagbantay sa adlaw ipapahulay mao'y timaan nga kami nakaila kanimong matuod nga Dios nga nagapuyo sa among kinabuhi. Hinaot amahan ang among kinabuhi karon nga nakagsandurot kanimo. Walay bugto nga panagrelasyon hangtos bagong langit sa bagong yuta. Padayon ang relasyon sa pagpahulay sa adlaw ipapahulay kauban kanimo o pagkigsandurot kauban kanimo o magkiguban kami kauban kanimo hangtod sa walay katapusan. Kay ikaw magapuyo sa among kasing-kasing o kami magapuyo kauban sa bagong Jerusalem, ang templo sa walay katapusan nga Jerusalem sa bagong langit ug sa bagong yuta. Amahan panalangin ang taon ng mga naminaw karon. Ang nagatanaw karon panalangini, may panglawas o grasyag kaluoy hatag mo kanila o ang tanang mga supporters, mga donors ining nga programa panalangini usab ilang panginabuhi panrabaho tanan panalangini. Amahan bugkusa kami sa kagugma panalangin o kaluoy hangtod sa imong pagbalik sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. Amen. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong pakig-uban. Labi na gid atong natapos ang kining lesson. Sa sunod na sab na bahin mga igsoon, ug daghang salamat usab sa inyong pagpadayon kanunay o sa inyong pagpabilin sa pag-support ni ini nga buhat labi na gyud sa ato ang program. O kamo makahimo sa pagpadayon sa pag-support ni ini financially, morally, spiritually, makahimo sab kamo sa pagpadala sa inyong mga support financial. Pinagi nini atong GCash number nga mo ang 0951-7949-211. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan mga igsoon. Okay, thank you kayo kang John Ribitaysar, Jetrin Oliverio, Uguban pa, kang Ruel Ledesma. Good evening, Pastor. Salamat sa himay-himay sa lesson, klaro og tataw kaayo na masabtan uban sa tabang sa balang espiritu. Amen. Maayong gabi, batod pa ni Sister Dina Juso Abraham. Yes. O from the Castaños, Sar Castaños, from Jensen, hi Pastor Ayi. Musta na, kaya lagi sa sakong angga, no? O kang Dapan Sadrak, amen. Watching Pastor from Bukidnon, gikan kang Jimar Rodulosa. Melbert Acero Saplo, mayong gabi ninyo doa Pastor, watching from Bosco, Quezon, Bukidnon. God bless, Igsoon. Grace Quezon, Team U from Hagonoy, Davao del Sur, Sardoa Mims, and Heplar OS. So, amen.
O daghan pa mga kaigsunan. Salamat kayo niyo sa inyong pagsulat kanunay dinhi sa inyong mga comments and greetings. Ang Ginoo magapanalangin. Okay, ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. God bless you and more power to you. Bye-bye.